Alam niyo po, tayo po ay pumupunta sa ospital para tayo po ay gumaling, no? Kung tayo po ay may karamdaman. Pero alam niyo po ba na ang tunay na paggaling ay galing sa ating Panginoong Diyos? Ang sabi po dito sa Awit 103, 2 to 3, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang mga pakinabang na siyang nagpapatawad ng lahat mong kasamaan na nagpapagaling ng lahat ng iyong mga karamdaman. Nangako po ang Panginoong Diyos ng ganap na kapatawaran at malalim na paggaling sa lahat ng lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Dito po sa Awit 103 ay tinatawag na Hallelujah Psalm. Ito po ay salmo ni David. Kinakausap niya ang kanyang sariling kaluluwa. Ang sabi niya, purihin mo ang Panginoon at huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang kabutihan. Itinuturing po kasi ni David ang benepisyo, ang kabutihan ng Diyos. Hindi kababayaan, hindi paghihirap, kundi kaloobang hindi karapat-dapat sana sa atin. At ang unang dalawang benepisyo na binabanggit po ni David dito, yung pagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Ang pangalawa, yung paggaling ng lahat ng ating pong mga karamdaman. Alam niyo po, ito po yung buod ng kalagayan bilang tao. Tayo po ay spiritually weak po tayo, no? At tayo po ay kailangan natin ng kapatawaran. Tayo rin, physically, emotionally, ay sugatan po tayo. Kaya kailangan po natin ng paggaling. Ang sabi po sa Steps to Christ, page 101, patuloy na gumagawa ang Panginoon ng dakilang mga bagay para sa atin. Dapat nating alalahanin ang kanyang mga awa. Napakabuti po na ating Panginoon. Hindi lang po niya tayo pinapatawad sa ating pong mga pagkakasala. Tayo rin naman ay pinapagaling sa ating pong mga karamdaman. Emotional, spiritual, physical, at financial. Kaya nga, kung meron tayong karamdaman sa lahat ng mga aspeto na ating pong buhay, lumapit tayo sa ating Panginoon at siya po ang magpapagaling, magpapatawad sa ating pong mga pagkakasala. Tingnan po muli natin sa English, no? Dahil ito po, hindi ko po alam kung saan nyo minimemorize, English ba or Tagalog, yan. So, Psalm 103, 2 and 3. Sabi po dito, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thine diseases. Ulitin po natin, no? Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. Now, meron po tayong ilang mga puntos, no, dito po sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga po na ito. No, iano po natin na benefit, no, meron tayong pitong mga puntos. Una, yung B, bless the Lord. No, ito po ay gratitude. No? Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Letter E, examine and remember His goodness. Now, alalahanin po natin at siyasatin po natin yung mga mabubuting ginawa sa atin ng ating Panginoon. Letter N, no sin too great for forgiveness. Alam niyo po, ang kasalanan po natin, maaaring napakabigat sa tingin po natin, pero wala pong kasalanang napakabigat na hindi kayang patawarin ng ating Panginoon. Letter E, every diseases can be healed. Lahat po ng mga sakit ay ito ay maaari po itong pagalingin ng ating Panginoon. Letter F, frees us from sin and destruction. No, tayo po ay pinapalaya ng ating Panginoon sa pagkawasak at sa kasalanan. Letter I, invites us into a restored life. At yung pinakahuli, letter T, no, trust His
ongoing work, 'no. Kaya nga napakabuti ng ating Panginoon kaya kailangan po natin na lumapit sa Kanya dahil hindi lang siya nagpapatawad sa atin, siya rin ay nagpapagaling sa ating pong mga pagkakasala. Now tingnan po natin mga kaibigan, yung, unang puntos, bless the Lord with gratitude. Alam niyo hindi po ibig sabihin po nito ay, atin pong, ibi-bless ang ating Panginoon. Ang word na ginamit po sa Tagalog ay purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Yan po yung binanggit. Bless the Lord, O my soul. Now bago banggitin ang mga benepisyo, si David ay inutusan niya yung kanyang sarili, 'no, yung kanyang kaluluwa na sumamba sa ating Panginoon, 'no. Ang papuri po ay hindi po ito optional. Ito po ay tamang posisyon upang buksan ang puso natin na, pagpalain ang ating Panginoon. Bless, purihin ang ating Panginoon. Yung pagpapasalamat, yung pagbabalik po ng ating pong, spiritual na ating pong pag-aalala, 'yan ay nais ng ating Panginoon na, mamutawi sa ating pong mga labi. 'No, 'yan po ay talagang napakaimportante. 'Di ba, parang parang salutations po 'yan, 'no? Kapag kayo ay, lalapit sa isang tao, kayo po ba ay, paglapit niyo agad, "Uy, pengi naman agad niya." Agad-agad. Pero kung kaibigan niyo 'no, may time na parang wala ng mga pasakali-pasakali. Pero 'pag hindi niyo siya, lalong-lalo na kung mataas ang estado ng buhay 'no, ito po ay, binibigyan po na muna natin ng salutations. Since God is our God 'no, kailangan po muna ay tama yung sinabi ni David ay purihin muna natin ang ating Panginoon. Now sabi po sa Psalm 34:1, "I will bless the Lord at all times." Aking pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Kapag tayo po ay nananalangin, meron po tayong tinatawag na acts, 'no? Ito po ay parang outline, 'no? Acts, A-C-T-S. Acts yung una, adoration. Ibig sabihin papuri sa ating Panginoon. Yung sunod naman ay confession. Ito po yung pagsasabi po natin ng ating po mga pagkakasala. At yung T, ito po yung thanksgiving, 'no? So sasabihin po natin yung mga pasasalamat natin sa ating Panginoon. At yung letter S, eto po yung supplication. Eto naman yung sasabihin po natin yung ating po mga kahilingan. At siyempre sa huli, katulad nung tinuro sa atin ng ating Panginoon, ay ating pong hihilingin ang lahat na ito sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon po 'no, sa ating mga pananalangin, kailangan nandito po yung apat. Ang pinakauna siyempre adoration. Pupurihin natin ang ating Panginoon. Yun po yung ginawa ni David. Yun yung sinabi ni David na dapat natin po na gawin din sa ating pong buhay, 'no. Sa 1 Thessalonians 5:18, eto po ang sabi, "In everything give thanks," 'no. Sa lahat daw ng pagkakataon, nandun din po yun sa acts prayer po natin, 'no, adoration, confession, thanksgiving, 'no, bago yung supplication. Kaya nga napakaimportante na sa ating pong pananalangin nandiyan lahat, 'no. Wala pong higit na mas, nakakapagpalusog ng ating pong kaluluwa tulad ng espiritu ng pasasalamat, 'no. Pasasalamat tayo, papuri tayo sa ating Panginoon, 'yan po ang napakaimportante. Kaya nga, simulan po natin ang araw natin hindi po sa pagrereklamo 'no, hindi po rin sa pagtingin agad ng mga problema natin sa buhay. Yung puso po na nagpapasalamat, pumupuri sa ating Panginoon, ay handang tumanggap ng pangako ng ating Panginoon 'no. Kaya paggising niyo sa umaga, kaninang umaga po ba kayo ay nagpasalamat sa ating Panginoon? Kayo po ba ay tumawag sa ating Panginoon? Alam niyo po napakaganda rin dito sa AWR, paggising niyo pa lang 4:00 pa lang ay talagang nag-aaral na tayo ng salita ng ating Panginoon 'no, binubuksan niyo ni Pastor Sabat, tapos ni Jomel 'no. Kaya nga napakaimportante kung anong oras man kayo magigising ay pumuri agad tayo sa ating Panginoon at tayo magpasalamat sa ating
Panginoon. Okay? Ang sunod po doon sa ating pong acronym na benefits ay letter E, examine and remember His goodness. No? Doon po sa text nakalagay doon, forget not all His benefits. No? Huwag daw po nating kalimutan yung kanyang mga kabutihan. Alam niyo po, yung pagkalimot ay spiritual na karamdaman po yan. No? Minsan nakakalimot. Nalulungkot tayo, no? Na nakikita pa natin sa mga Facebook pages, no? Bakit daw kapagka may kailangan, naaalala po tayo, 'yan. Pero ta's uutang, ta's pagbayaran na nakakalimutan na tayo minsan. Ganyan po kasi ang talagang nangyayari, 'no, pagbayaran na, bakit parang nakalimutan na yata ako nung umutang sa akin, 'no? Ang pag-aalala po kasi ay nagtatatag po ng pananampalataya. Alalahanin po natin lahat ng mga binigay sa atin ng ating Panginoon. Kapag naalala po natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos, mas nagiging matatag po tayo, 'no? Lalong-lalo na nakakatanggap tayo ng mga himala, 'no, kapag tayo po ay nahihirapan. Napakaimportante po niyan na alalahanin po natin. Una, purihin natin ang ating Panginoon at alalahanin po natin, isa-isahin po natin lahat ng mga ginawa sa atin ng ating Panginoon. At ito po ay nagpapalakas ng ating pong mga pananampalataya. Sabi po sa Deuteronomy 8:2, remember all the way which the Lord thy God led thee. No, alalahanin daw po natin ang buong daan kung saan tayo inakay ng ating Panginoon at pinatnubayan tayo ng ating Panginoon. Kung saan merong mga pagkakataon na iniisip po natin na parang, ang hirap ng pinagdaanan ko pero nandito pa rin ako ngayon. Bakit? At kung titingnan po natin yung mga nakaraan, nakita natin yung kamay ng ating Panginoon na siyang nagbigay sa atin, nagpala sa atin, at siya po ang nag-ingat sa bawat isa sa atin. Sabi pa sa Psalm 77:11, I will remember the works of the Lord. Ang ganda pa rin binabanggit ni David dito. Na alalahanin daw po natin yung gawa ng ating Panginoon. Alam nyo, wala po dapat tayong maging pagkatakot, no, doon sa ating future. Ito po actually sinabi ni Ellen White, no, sa Life Sketches. Ang sabi po niya, we have nothing to fear for the future except as we forget how God has led us in the past. No? Sa hinaharap po natin, hindi actually natin alam kung ano ang mangyayari. Pero huwag dapat po tayong matakot. Dahil kung titingnan lang po natin yung mga nakaraan po natin, kung saan ang kamay ng ating Panginoon nakita po natin nag-akay, tumulong, gumabay, nagpala sa bawat isa sa atin, hindi tayo matatakot sa future. Hindi na tayo matatakot kung ano ang darating. Ano man ang mga nagiging isipan po ninyong worry, wag niyong intindihin po yan. Dahil kung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon, tapat din naman ang ating Panginoon na patuloy tayong gagabayan, katulad ng kanyang paggabay sa atin ng nakaraan. Kaya nga, isulat po natin, no? At maging tugon natin sa ating pong mga pananalangin na tayo po ay tingnan po natin, maging marunong po tayo na tumingin sa nakaraan at ating pong alalahanin ang mga ginawa sa atin ng ating Panginoon. No? Let us not forget the benefits. No? Let us remember God's goodness sa bawat isa sa atin. At ang sunod po doon sa ating pong puntos na benefit, no? Letter N, no sin is too great for His forgiveness. Alam nyo, binabanggit po kasi dito, who forgiveth all thine iniquities. No? Nagpapatawad sa lahat po nating mga kasamaan ng kasalanan. Hindi lang po ng mailan, no? Binabanggit po dito, all. No? Ating i-underline yung all. Forgiveth all
Ang ating Panginoon, siya po ang nagpapatawad sa lahat ng ating pong, mga pagkakasala, o ganap ang pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos. Siya po ay mabilis na nagpapatawad. Siya po ay masayang nagpapatawad. Siya po ay buong puso, no, na nagpapatawad. Okay? Sa Isaiah 1:18, ito po ang sabi, "Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow." No, hindi pa ako nakakita ng snow, no? Pero kung kayo ay, nanonood ng mga patalastas, ng mga sabon, oh, makikita mo, puting-puti rin naman 'yun, no? 'Yun yung, sinasabi nila na mangyayari kapag ginamit mo yung sabon nila, no? Hindi na natin kailangan, makarating sa ibang bansa para makakita ng snow, no? Hindi naman lahat nakakita ng snow. Sabi po kasi dito, white as snow. Hindi ko alam kung ako po ay nung bata pa ako ay, sabi ko ay pupunta ako sa Estados Unidos, no? At ako ay, makakakita ng snow. 'Yan ang sabi ko sa sarili ko. Ilang beses na po, mga 2 beses na po ako nakarating sa Estados Unidos, 'no. Pero hindi po ako nakakita ng snow. Kasi every time na pumunta kami do'n ay July. Ah, eto po ay summer, walang snow. Do'n lang sa mga bundok-bundok merong snow, hindi naman ako po nakapunta. Pero alam niyo po, binabanggit po dito, very very contrast naman po, eh, yung scarlet ibig sabihin dark red, 'no? At yung dark red na yon magiging katulad ng puti na niyebe. O kung meron kayong puting kumot na nilabhan niyo sa napakagandang sabon, ay halos gano'n din. Yun po yung binabanggit po dito, 'no, nililinis tayo ng ating Panginoon mula sa napakadumi nating kasalanan. Eto po ay nililinis tayo ng ating kaya nga intindihin po natin, check natin po ito, 'no, na ang ating Panginoon, siya ay very faithful siya na tayo po ay patawarin. Ang ating Panginoon, siya po ay willing na magpatawad sa atin na kung tayo ay lalapit sa Kanya na may pananampalataya. Kaya tigilan po na natin yung ating pong guilt, 'no? Ito po ay inaalis ng ating Panginoon. Huwag natin isipin na baka tayo hindi patawarin ng ating Panginoon o pinapatawad po tayo. Ito mismo ang sinabi ng ating Panginoon, pinapatawad niya tayo sa lahat ng ating pong mga pagkakasala. Okay? At ang sunod po doon yung letter E, every diseases can be healed by His power. Sabi po dito, who healeth all thy diseases? No? Siya po ang nagpapagaling sa lahat po nating mga karamdaman, yung physical na sakit po natin, yung sugat po natin sa damdamin, yung mental at emotional na pakikibaka po natin, kahit po yung sirang espiritu po natin. Maaaring gumaling ka ngayon, 'no? Unti-unti or muling pagkabuhay, 'no, sa ating pong mga nalugmok na mga espiritu, 'no, tiyak ang ating pong paggaling. Sabi pa sa Exodus, 15:26, "I am the Lord that healeth thee." Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Na kung tayo ay aasa sa ating Panginoon, mananampalataya sa ating Panginoon, papagalingin tayo, papatawarin tayo ng ating Panginoon. Sabi pa sa Psalm 147:3, He healeth the broken heart. No? Kahit daw po yung pusong wasak o sirang puso, pinapagaling ito ng ating Panginoon. Dahil kung tayo ay lalapit sa Kanya at ilalagay po natin ang ating pong tiwala sa ating Panginoon, tayo po ay gagaling. Kasi nawawasak po yung puso natin dahil nagtitiwala po tayo sa mga taong hindi katiwa-tiwala o yung mga taong sumira ng tiwala po sa atin. Kaya nga kung tayo, no, kahit tayo ay lalapit sa ating Panginoon, kahit yung mga tao na nasira na yung tiwala natin sa kanila, gagaling po tayo dahil sa malilipat po yung tiwala natin sa ating Panginoon na lagi naman siyang tapat sa atin. Sa Ministry of Healing, page 17, ang kapangyarihan ni Kristo sa pagpapagaling ay gumagawa pa rin ngayon.
Oh, napakaimportante po 'no. Huwag po nating limitahan ang paggaling ng ating Panginoong Diyos sa pisikal lamang 'no. Pati sa sugat na hindi nakikita, nais niya pong pagalingin. Okay. At ang sunod po ay, nagmamatuli ng oras, letter F, frees us from sin's destruction. Pinapalaya po tayo sa, kapahamakan ng kasalanan. Alam niyo po, ang kapatawaran ay hindi po lamang sa pag-alis ng parusa. Ito po yung kalayaan din sa atin. Sinisira ng kasalanan ang buhay po natin pero binabalik naman ito ng ating Panginoon, no? Sabi po sa John 8:36, "If the Son shall make you free, ye shall be free indeed." No, talaga pong kung ang anak ng Diyos ay tayo po ay papalayain, tayo po ay magiging malaya. Wag po nating pagdudahan 'yan. Ang ating Panginoon, siya nagpapalaya sa atin. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo ay nanunumbalik po ang relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya mamuhay tayo bilang isang malayang tao. Huwag po natin na balikan yung mga kasalanan po natin. Kung ito ang nagtatanikala sa atin, nakagapos tayo sa kasalanan, tayo po ay papatawarin ng ating Panginoon at papalayain tayo. Huwag na natin itong balikan. At yung second to the last, letter I, invites us into restored life, no? O inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na may balik ang ating pong mga panibagong buhay, no? Hindi lang po tayo nililigtas, binabago pa tayo ng ating Panginoon. Pinapatawad po niya tayo sa pinakamadilim na ating pong karanasan at nilalagyan po ito ng liwanag ng ating Panginoon. Binabalik po yung mga nasirang nakaraan po natin. Sa 2 Corinthians 5:17, "If any man be in Christ," ang sabi po dito, "he is a new creature." Oh, napakaganda. Creature. Kaya nga, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Habang tayo ay lumalapit sa ating Panginoong Kristo, tayo rin naman ay nakikita natin yung paghilom ng mga sakit po natin, yung paghilom ng ating pong mga sugat, no? At tayo po ay mabubuhay na tao na nananalig sa ating Panginoon dahil tayo ngayon ay inayos na ng ating Panginoon. At ang pinakahuli na puntos, no? T, trust His ongoing work in your life. No? Simulan po natin na ituon ang ating pong isipan sa mga pagbabago sa buhay natin dahil tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Hindi tumitigil ang ating Panginoon pagkatapos na tayo po ay patawarin sa ating pong kasalanan, na tayo po ay pagalingin, no? Patuloy po na tayo po ay hinuhubog ng ating Panginoon ayon sa kanyang wangis sa atin. At hindi lang po tayo nagstay stagnant. Halimbawa, pinatawad tayo ng ating Panginoon. Parang yun na lang ba? Hindi po, tayo po ay lumalago. No, nagiging katulad tayo ng wangis ng ating Panginoon. At yung pananampalataya natin ay lalong lumalago. Nawawala ang ating pong mga fear, no? Nawawala yung mga pagdududa natin, yung worry natin dahil sa tayo ay laging nagiging kasama ng ating Panginoon. Sabi pa sa Philippians 1:6, "He who began a good work in you will perform it." No? Sinumulan ng ating Panginoon ang mabuting gawa. Tatapusin po niya ito hanggang siya po ay dumating. Siya po ang nagpapagaling sa atin noon, siya rin ang nagpapagaling hanggang ngayon. At siya ang patuloy na magpapalakas sa atin sa ating pong hinaharap. Kaya magtiwala po tayo araw-araw. Hindi po natatapos ang ating Panginoong Diyos sa atin. Hindi po siya titigil ngayon pag nakita niyang, okay ka na, so wala ka ng problema, bahala ka na sa buhay mo. Hindi po, patuloy, no, ang ating Panginoon ay kasama po natin, binabago po tayo ayon sa kanyang wangis hanggang makita natin ang ating Panginoon sa kanya pong pagbabalik. Now dito po sa awit 103, 2 and 3, ito po ay paalala sa atin, no? Huwag tayo pong magduda, no? Huwag tayong mabalisa
Tingnan po natin yung mga benepisyo na makukuha natin sa ating Panginoon, yung kapatawaran sa ating po mga pagkakasala, yung paggaling po natin sa sugat, yung kalayaan po natin, no, sa bawat mga tanikala sa atin, yung panunumbalik, no, ng mga bahagi ng ating pong buhay. So ulitin natin yung ating acronym benefit, no? Letter B, bless the Lord with gratitude, no? Pagpalain po natin, purihin natin ang ating Panginoon na may pagpapasalamat. Examine and remember God's goodness, no? Suriin po natin, no? At alalahanin natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Letter N, no sin too great. Kung meron kayong mga kasalanan, walang kasalanan na napakabigat na hindi kayang patawarin ng ating Panginoon. And letter E, every diseases can be healed. Kung meron kang karamdaman, tiwala sa ating Panginoon ang siyang magpapagaling sa iyo sapagkat ang Panginoon, tapat naman siya na tayo ay pagalingin sa ating pong mga karamdaman. Letter F, frees us from sin's destruction. Kung kayo ay nalugmok sa kasalanan, tayo po ay papalayain ng ating Panginoon. And letter I, invites us into a restored life. Inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon na yung dating pong buhay natin, tatalikuran na natin ito at tayo po ay lalago at mamumuhay na kasama ang ating Panginoon. At ang pinakahuli, trust His ongoing work. Alam niyo po, hindi pa tapos ang ating Panginoon sa inyo. Siya po pa rin ay nandyan, binabago ang ating pong buhay upang tayo ay lubos na maging malaya sa kasalanan at tayo mamuhay, no? Na tayo po ay may freedom dahil ang ating Panginoon ang siyang nagpapalaya sa atin. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, sa buhay po natin maraming mga problema. Pero kapag tayo ay umasa sa ating Panginoon at ating pong itinalaga ang ating Panginoon, tapat din ang ating Panginoon na siyang aakay sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit. Muli po kami nagpapasalamat sa napakagandang mensahe na binigay niyo sa amin sa umaga po ito. Panginoon, amin pong nais kayong purihin sa lahat ng mga bagay. Ay nais namin kayong pagtiwalaan ng aming buhay. At alam po namin, Panginoon, kapag kayo ay nasa amin, nararanasan namin ang kapayapaan, ang kapatawaran, ang mga pagpapala sa amin. Kaya naman, sa umaga po ito, tanggapin ang aming pong muling pagtatalaga. Kami ay pagalingin sa aming pong mga karamdaman at patuloy kaming iligtas sa aming buhay ngayon. Kaya po, Panginoon, amin pong binabalik ang papuri at pasasalamat sa inyo. Ito po ang aming hiling sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.